Alam niyo ba na ngayon ang panahon kung kailan ang mga salmon ay bumabalik sa ilog kung saan sila pinanganak? Matapos ang 2 taon sa malawak na ocean o sa malamig na lake, ngayon, uuwi sila. Hindi para magpahinga, kundi para sa isang misyon, ang magparami. Ang tawag po dito ay spawning or laying eggs. Kaya tayo, samahan natin sila sa journey na yon. Kaya tara, puntahan natin ang Ganaraska River sa Port Hope, witness natin ang kamanghamanghang migration ng salmon. Papuntang Port Hope galing sa lugar namin, madadaanan natin ang pinakamahaba at pinaka-busy na highway hindi lang sa Ontario, kundi sa buong North America, ang Highway 401. Halos kalahating milyong sasakyan ang dumadaan dito araw-araw. Yun naman kung gaano ka-traffic. At ngayong araw na to, kasama namin kayo sa biyahe. Dumaan tayo sa busiest at longest highway ng Ontario, Highway 401. Dahil medyo malayo ang pupuntahan at alam namin na matraffic, nagbaon talaga kami ng pagkain, mga snacks, inumin. At ayun nga, pagkatapos namin kumain, tingnan nyo naman, biglang nag-iba ang mood ng mga bata. Tapos syempre, hindi mawawala ang walang kamatayang golden hits. Kayo din ba? Ganyan din ba ang mga anak ninyo? Feeling namin hindi lang kami ang pamilyang may sariling concert sa loob ng sasakyan. Parang road trip turned karaoke ang dating. At eto na nga, palabas ng city, medyo gumaan na ang traffic. Unti-unti nang nawawala ang mga high-rises at mga sasakyan. Parang humihinga na ulit ang paligid. Ramdam mo yung shift mula sa hustle ng Toronto papunta sa tahimik na yakap ng kalikasan. Diba ang ganda, ang gaan? OMG! Ang dami! Matagal na namin itong gustong makita. In fact, last week, nag-try kami sa ilog na malapit sa lugar sa amin, pero wala kaming nakita. Kaya kahit malayo, kahit matraffic, binahi talaga namin to. At ito na nga, totoo na, hindi na sa screen, hindi na sa video ng Alaska. Nasa harap na namin mismo. Ang dami, ang lalaki. Grabe, ang feeling nung makita namin ang salmon sa harap namin. Ibang klase. Dahil sa video lang to namin nakikita lagi eh. At matagal na namin itong gustong makita. Eto na live sa Port Hope, Ganaraska River. Nakakatuwa, nakaka-inspire. Parang sinasabi ng nature, eto, panoorin nyo na ang tunay na laban para sa buhay. Kaya ito, panoorin natin, enjoy muna natin ang moment ng mga salmon. I love it. I love watching them. Kung napansin nyo, ang daming salmon na nasa paanan ng dam. Pero bakit nga ba sila nandito? Matapos ang 2 taon sa lake or ocean, bumabalik ang salmon sa ilog kung saan sila ipinanganak para mangitlog at magparami. Pero pagdating nila, may harang, may dam, at hindi sila basta-basta makakaakyat. Kaya makikita natin ang daan-daang salmon na nasa paanan ng dam, nag-aabang, lumalaban, sumusubok. Buti na lang, may tinatawag na fish ladder, isang hagdan ng tubig na tumutulong sa kanila paakyat sa upstream. Dito sila umaakyat, paunti-unti, laban sa agos, para makarating sa lugar kung saan ligtas at tamang-tama ang kondisyon para magparami. Pero, ang nakakalungkot, hindi lahat nagtatagumpay, and out of thousands, iilan lang ang nakakaakyat. Yung iba, nauubusan ng lakas. Yung iba, nasusugatan. Yung iba, tuloy na lumalaban. Kaya lang, marami ang namamatay. Nakakabilib lang kasi kahit may harang, kahit mahirap, bumabalik pa rin sila. I see five. No, I see one, two. Habang tuloy ang pagmamasid, biglang nagtanong si Joshua, "Mom,
Bakit kailangan pa nilang bumalik at mangitlog sa ilog na mahirap languyin? Bakit hindi na lang sila magstay sa lake or sa ocean at doon na lang mangitlog? Napaisip ako. Hindi ko agad nasagot kasi totoo naman, mahirap nga. Pero yun yung design ng nature eh. Doon sila pinanganak at doon din sila pabalik. Kahit gaano kahirap. Kasi sa ilog na yun, nandun ang tamang timpla ng tubig, ang tamang mga bato, ang tamang kondisyon para mabuhay ang mga itlog, ang susunod na henerasyon. At minsan, ganun din tayo sa buhay. May mga bagay na mahirap pero kailangan. May mga landas na masakit pero tama. May mga desisyong hindi madali pero makabuluhan. Ang salmon, hindi lang lumalangoy. Nagpapakita sila ng commitment, ng faith, ng sacrifice. At sa tanong ng anak ko, nakita ko ang puso ng isang bata handang umunawa at nandun yung compassion. At ang tanong naman ng anak kong babae, Mom, kung alam nilang mahirap umakyat, bakit pa sila bumabalik dito? Bakit hindi na lang sila maghanap ng ibang ilog mas madali? Napangiti ako pero syempre sa loob napaisip. Kasi totoo naman, ang tanong niya, simpleng tanong ng bata pero may bigat. Kasi ganun din tayo minsan sa buhay. Bakit nga ba natin pinipili ang mahirap? Bakit tayo bumabalik sa pinanggalingan kahit mahirap? Dahil may layunin. Dahil may pangako. Dahil may buhay na kailangang ituloy. Ang salmon, bumabalik hindi dahil madali, kundi dahil tama. At sa tanong ni Jessica, mas lalo naming naintindihan ang kahulugan ng sakripisyo. Sa araw na to, hindi lang salmon ang nakita namin. Nakikita kami ng lakas, ng sakripisyo, ng pagbabalik. Sa bawat lundag nila, may kwento. Sa bawat bagsak, may aral. At sa tanong ni Joshua, mas lalong lumalim ang pag-unawa na minsan ang hirap ay bahagi ng tamang landas. Ang salmon, bumabalik sa pinanggalingan hindi dahil madali kundi dahil mahalaga. At sa pagbabalik nila, nabubuhay ang susunod na henerasyon. Uwi, laban, buhay. At kami, uuwi rin, bitbit ang kwento ng ilog, ang tanong ng anak at ang paalala ng kalikasan na sa bawat agos may dahilan at sa bawat laban may pag-asa.